Isang Peking dentista ang naaktuhang nagsasagawa ng teeth whitening sa Makati. Habang sa Camarines Sur, Peking pari naman ang naaresto. May report si John Consulta. Tila napanganga sa gulat ang lalaking ito sa isang dental clinic sa Makati na pinasok ng mga otoridad. Nagsasagawa ng teeth whitening procedure ang lalaki pero ayon sa Philippine Dental Association, hindi siya dentista. Ang sabi niya sa amin, ito daw po ay normal na ginagawa sa ibang bansa. Ay dito po, meron po tayong batas na naglilimit na ang mga procedure ay ginagawa lang po ng isang lisensyadong dentista. Delikado ito ayon sa PDA dahil pwedeng maapektuhan ang ngipin at gilagid oras na sumablay lalo't hindi marunong ang may hawak ng procedure. May mga solutions na hindi alam ng ibang pasyente na it can damage oral cavity. Matapang talagang solusyon na yan. Pag natamaan yung gilagid o yung gums, ayun, mayroong burning sensation. Hindi po sila gumagamit ng machine na suction machine na tagahigop para po hindi po nalulunok ng pasyente yung gel. Number 2, hindi rin po nilalagyan ng proteksyon ng mga gums. Yung gum barrier po para po ang mga solution na ginagamit as bleaching ay hindi po napupunta sa mga soft tissue. Kaya imbes na ikaganda ng ngiti, sakit ang abutin ng mga pasyente. Ayon sa Philippine Dental Association, naglipa na ang mga teeth whitening center na hindi lisensyadong dentista ang humahawak ng procedure. Sinampa ng reklamong paglabag sa Philippine Dental Act of 2007 ang mga nasa likod ng klinika. Patuloy namin silang sinisikap na makuna ng pahayag. Isang nagpanggap na pari naman ang inaresto sa Camarines Sur. Gamit niya ang larawan ng isang lehitimong pari para makahingi ng donasyon online. Yung Facebook account na yun ay ginagamit para manghingi ng donasyon. When that parish priest saw the Facebook account, sinabi niya hindi kanya nagpapakita at nagpapadala siya ng mga pictures ng mga activities in the parish. Kung kaya naman nang makita ang mga pictures na to, talagang naging kapanipaniwala. Saktong nagpapaingkas ito ng perang ipinadala sa kanya ng kanyang mga niloko ng arestuhin. Narecover ang pera at cellphone na ginagamit niya sa panloloko. Ang kasong i-file natin sa kanya is staff up at identity theft under Republic Act 10175. Wala pang pahayag ang suspect na nakakulong sa NBI Naga. Nanawagan ng NBI sa iba pang nabiktima na maghain ng karagdagang reklamo. John Consulta, nagbabalita para sa GMA Integrated News.